Sa ilalim ng buhangin ng Egypt may mga lihim na mas matanda pa kaysa sa karamihan ng mga bansa ngayon. May mga gusali roon na itinayo libo-libong taon na ang nakalipas at hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos na nauunawaan kung paano sila nagawa at kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga iniwan nila. Hindi lang ito tungkol sa malalaking piramid, ito ay tungkol sa mga nakatagong silid, mga kakaibang simbolo at mga ideyang patuloy na pinag-aaralan hanggang ngayon. Unti-unti nating silipin ang ilan sa mga natagpuan at tingnan kung ano ang sinasabi nila tungkol sa sinaunang Egypt. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Sa gitna ng mainit na disyerto ng Egypt, may natuklasan ang mga archaeologists na nagbigay ng kakaibang kaba kahit sa mga veteranong eksperto. Sa loob ng isang lihim na piramid na nakabaon sa buhangin sa loob ng libu-libong taon, may nakita silang mga lumang larawan sa dingding. Hindi ito simpleng dekorasyon, iba ang dating ng mga larawan. May mga eksena ng karahasan, mga kakaibang nilalang, at mga simbolo na tila may itinatagong mensahe tungkol sa mga sinaunang hari. Maraming tanong ang biglang lumitaw. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga larawang ito? Bakit tila sinadya silang itago sa isang lugar na hindi basta mapupuntahan? Kamakailan inanunsyo ng mga archaeologists sa Egypt na may natuklasan silang isang libingan na tinatayang nasa 4,000 years na ang tanda. Natagpuan ito malapit sa mga piramid sa labas ng Cairo. Para sa marami, napakalaking balita nito. Hanggang ngayon, ang sinaunang Egypt ay isa pa rin sa pinakamisteryoso at pinag-aaralang kabihasnan sa mundo. Kahit matagal na itong sinusuri, parang lagi pa ring may bagong lihim na lumilitaw mula sa ilalim ng buhangin. Isa sa mga pinakakilalang sinaunang bagay ay ang tinatawag na Narmer Palette. Isa itong malaking piraso ng madilim na berdeng bato na ngayon ay nakadisplay sa Egyptian Museum sa Cairo. Tinatayang nasa 5,000 years na ang edad nito. Sobrang tanda na nito kung iisipin. Ayon sa maraming historiador, ipinapakita raw nito ang panahon kung kailan pinag-isa ni King Narmer ang Upper at Lower Egypt. Pero hindi lahat ay kumbinsido. Hanggang ngayon may debate pa rin kung yun nga ba ang tunay na kahulugan ng mga ukit dito. Makikita sa bato ang iba't ibang simbolo at kakaibang larawan. May isda na parang hito, may mga hugis na kahawig ng kasangkapan at may mga eksena ng karahasan. May mga taong walang ulo, may mga hayop na nakatali at baluktot ang leeg, at may toro na tila winawasak ang isang pader ng lungsod. Sa isang bahagi ng bato, makikita si Narmer na suot ang puting korona na simbolo ng Upper Egypt. Sa kabilang panig naman, suot niya ang pulang korona na simbolo ng Lower Egypt. Dahil dito, marami ang naniniwala na malinaw na ipinapakita nitong siya ang namuno sa dalawang lupain. Pero may ibang eksperto na nagsasabing maaaring simbolo lang ito ng kapangyarihan at hindi totoong eksena ng digmaan. May ilan ding naniniwalang halo ito ng totoong pangyayari at simbolikong mensahe. Sa gitna ng bato, may dalawang kakaibang nilalang na may mahahabang leeg na magkaharap. May nagsasabing simbolo ito ng pagkakaisa. May iba namang nagsasabing tanda ito ng kaguluhan. Hanggang ngayon wala pa ring iisang sagot na tanggap ng lahat. Isa pang misteryo ang makikita sa mga libingan ng Beni Hasan. Ang mga ito ay hinukay sa gilid ng matataas na bangin sa Middle Egypt. Sa loob ng mga libingang ito, may mga larawan din na nagpapakita ng araw-araw na buhay, pakikipaglaban at mga ritual. Pero may ilang eksena roon na kakaiba at hindi madaling ipaliwanag. Mahigit 4,000 years na ang nakalipas ng gawin ng mga libingan sa Beni Hasan. Sa loob ng libingan ni Khnumhotep II, may isang larawan na talagang kapansin-pansin. Makikita roon ng isang grupo ng mga taong hindi mukhang Egyptian. Iba ang ayos ng buhok nila. Makukulay ang damit, iba rin ang itsura ng kanilang mga sandata. May dala silang mga alay at regalo habang naglalakad ng maayos na parang may formal na pagbisita. Dahil dito, maraming haka-haka ang lumitaw. May nagsasabing mga mangangalakal sila na nakikipagpalitan ng produkto. May iba namang naniniwalang maaaring mga bihag sila. May ilan ding nagsasabi na baka sila ay mga dayuhang maaaring maging kalaban balang araw. Kapansin-pansin ang pagkakaiba nila sa mga Egyptian. Iba ang kulay ng balat, iba ang pananamit at iba ang estilo ng pagdadala ng armas. Ang pila nila ay mukhang maayos at tila payapa. Sa ibang kalapit na libingan, may mga larawan din ng mga dayuhang mandirigma, mga ngaso at buong pamilya. Sa ilang eksena, tila nakikipaglaban sila sa mga Egyptian. Sa iba naman parang maayos silang pumapasok kasama ang kanilang mga anak at hayop.
Hanggang ngayon walang malinaw na sagot kung ano talaga ang mensahe ng mga larawan na ito. Ginawa ang mga ito para magtagal sa mahabang panahon, pero ang tunay na kahulugan ay nananatiling palaisipan. Noong 2022, may isa pang kahanga-hangang natuklasan malapit sa Step Pyramid ni Djoser. Isang napakahabang Book of the Dead Scroll ang natagpuan. Ang haba nito ay 52 feet. Ibinabaon ito kasama ng isang lalaking nagngangalang Ahmose na nabuhay noong around 300 BC. Puno ito ng mga guhit, dasal at mga salitang itinuturing na may kapangyarihan, pati na rin ng mga larawan ng mga Diyos at halimaw. Layunin ng sinaunang sulat na ito na gabayan ng kaluluwa ni Ahmose sa kabilang buhay. Paulit-ulit na nakasulat ang pangalan niya, mahigit 260 times sa kabuuan nito. May ilan na naniniwalang may espesyal itong kahulugan pero wala pang kasiguruhan. Makikita rin dito si Osiris at ang eksena ng paghuhusga sa kaluluwa, kung saan naghihintay ang halimaw na si Amit na kumain ng mga kaluluwang hindi pumasa sa pagsubok. Kahit na isalin na ang mga nakasulat dito, naniniwala ang ilang eksperto na maaaring may mga nakatagong mensahe pa rin na hindi pa lubos na nauunawaan. Hindi rin malinaw kung bakit nagkaroon si Ahmose ng ganitong kahaba at detalyadong sulat. Sino ba talaga siya? Isa lang ba siyang mayaman na tao o may mas malalim pa siyang papel sa lipunan noon? May isa pang larawan na madalas pag-usapan, ang nasa libingan ni Mena. Sa unang tingin parang simpleng eksena lang ito ng isang lalaking nangangaso ng ibon sa isang latian. Pero hindi lang ito basta dekorasyon. Mahigit 3,000 years na ang nakalipas ng iguhit ito at ipinapakita nito ang isang luntiang mundo na tila mas masagana kaysa sa Egypt na kilala natin ngayon. Ipinapakita nito ang mga halaman, ibon at tubig na parang sagana ang kalikasan. May ilan na naniniwalang simbolo ito ng kabilang buhay, isang perpektong lugar kung saan muling mabubuhay ang tao. Hindi lang ito simpleng pangangaso, kundi larawan ng pag-asa at paniniwala sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Sa larawan ni Mena, ang tubig sa latian ay hindi lang basta tubig. Para sa mga sinaunang Egyptian, ito ang simbolo ng simula ng mundo. Doon nagsimula ang buhay ayon sa kanilang paniniwala. Ang mga ibong lumilipad palayo ay sumisimbolo ng kaguluhan. Kaya nang ipakita si Mena na hinuhuli ang mga ibon, parang ipinapakita na kaya niyang kontrolin ang gulo at gawing maayos ang mundo. Para sa ilan, hindi lang ito simpleng pangangaso. Isa itong simbolikong kilos na parang mahika na magbibigay sa kanya ng muling buhay pagkatapos ng kamatayan. Makikita si Mena na nakatayo sa isang bangka. Kasama niya ang kanyang asawa at mga anak. May mga pato at lotus flowers sa paligid. Para sa ibang eksperto, ang lotus ay simbolo ng pag-ibig. Para naman sa iba, may kaugnayan ito sa kapangyarihan at espiritual na lakas. Hanggang ngayon hindi malinaw kung ito ba ay eksena ng totoong buhay, simbolo ng mahika o kombinasyon ng dalawa. Hindi lang sa Egypt may ganitong misteryo. Sa kabundukan ng Tadrart Akakus sa Libya, may mga rock art na mahigit 14,000 years na ang tanda. Ipinapakita sa mga guhit ang giraffe, elepante, baka at mga tao. Dahil dito, alam ng mga siyentipiko na dati ay luntian ng Sahara at hindi puro buhangin tulad ngayon. May mga lawa, halaman at maraming hayop noon. Ang malaking tanong ay kung paano nabuhay ang mga tao nang unti-unting maging tuyo ang lupa at maging disyerto ang dating luntiang lugar. Wala silang iniwang sulat, mga larawan lang sa bato ang naiwan. Ngayon unti-unti na ring kumukupas ang mga ito dahil sa panahon at pagkasira ng tao. Sa likod ng mga sikat na piramid at malalaking monumento ng Egypt, marami pang kwento ang maaaring nakatago sa loob ng mga libingan at lihim na silid. Isang halimbawa nito ang libingan ni Perneb malapit sa Great Pyramid of Giza. Natuklasan ang libingang ito noong 1996 pero may isang detalye na mas lalong nagpaikot ng atensyon noong 2012. Sa loob ng libingan may isang larawan na talagang ikinagulat ng mga eksperto. Ang libingan ay tinatayang nasa 4,300 years na ang tanda at nasa humigit kumulang 1,000 feet lang ang layo mula sa Great Pyramid. Karaniwang doon inililibing ang mga mahahalagang tao tulad ng mga pari at matataas na opisyal. Kaya malinaw na may mataas na posisyon si Perneb noon. Ang larawan ay ginawa sa makinis na puting palitada. Hindi ito simpleng eksena ng pang-araw-araw na buhay. May kakaibang detalye at simbolo na tila may mas malalim na kahulugan. Dahil dito muling sinuri ng mga eksperto ang buong libingan na para bang may mas malaking lihim na gustong ipahiwatig ang mga sinaunang artist. Sa larawan sa loob ng libingan ni Perneb, hindi lang basta mga larawan ng araw-araw na buhay ang makikita.
Ipinapakita nito ang paglalakbay mula kamatayan papunta sa panibagong buhay. May eksena ng paglalayag sa Nile River na simbolo ng paglipat ng kaluluwa patungo sa kabilang mundo. May mga bangkang papunta sa timog, may mga taong nangangaso sa latyan at makikita si Perneb na nakatayo ng may kumpiyansa katabi ang kanyang asawa at tapat na aso. Hindi basta dekorasyon ang mga ito. Ipinapakita ng mga larawan na mataas ang katayuan ni Perneb sa lipunan. May koneksyon siya sa mga Diyos at malinaw ang hangarin niyang makarating ng ligtas sa kabilang buhay. Hindi rin aksidente na malapit ang kanyang libingan sa Great Pyramid. Sinasadya noon na mailibing malapit sa mga sagradong lugar ang mahahalagang tao. Kahit hindi siya hari, gusto niyang manatiling malapit sa kapangyarihan at kabanalan kahit pagkatapos ng kamatayan. Kahit kumupas na ang mga pintura dahil sa tagal ng panahon, marami pa rin itong sinasabi. Ipinapakita nito kung paano inisip ng mga sinaunang Egyptian ang kamatayan, kapangyarihan at buhay pagkatapos nito. Para itong maliit na piraso ng mas malaking espiritual na larawan. Pinapaisip tayo nito kung magkakaugnay ba ang mga libingan at piramid sa Giza na parang bahagi ng isang mas malawak na paniniwala. Lumipat naman tayo sa Pyramid of Unas. Itinayo ito noong panahon ng 5th Dynasty. Sa labas, hindi ito kasing laki o kasing ganda ng Great Pyramid. Medyo maliit at mukhang luma na. Pero sa loob, kakaiba ang makikita. Sa loob ng pyramid na ito matatagpuan ang ilan sa pinakamatatandang relihiyosong sulat sa mundo. Tinatawag itong pyramid text. Inukit ang mga ito sa loob ng libingan. May mahigit 283 na mga dasal at salitang pinaniniwalaang may kapangyarihan. Layunin ng mga ito na tulungan si King Unas na makarating ng ligtas sa kabilang buhay. Ang mga dingding ay puno ng sinaunang simbolo na pininturahan ng matingkad na asul. Ang bawat dasal ay parang susi na magbubukas ng mga pinto sa kabilang mundo. Hindi lang ito gabay kundi proteksyon laban sa mga panganib sa kabilang mundo. May mahabang daanan din sa loob ng pyramid na may mga eksena mula sa buhay ni Unas. May isang larawan ng kanyang hukbo na nanalo laban sa mga Bedouin. May isa ring eksena ng mga taong payat at tila nagugutom. Maaring nagpapakita ito ng taggutom o kaya naman ay simbolo ng kapangyarihan ng hari sa buhay at kamatayan. Habang mas lumalalim ka sa loob ng pyramid, mas dumarami ang tanong. Ano pa kaya ang itinatago ng mga sinaunang dasal na ito? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga eksena sa dingding? Sa Hilaga naman may isa pang lugar na tinatawag na Abu Rawash. Hindi ito kasing sikat ng Giza o Saqqara, pero may sarili rin itong mga lihim na unti-unti pang binubuksan ng mga archaeologist. Dito nagsimulang magpatayo ng pyramid si Djedefre, anak ng sikat na Pharaoh Khufu na nagpagawa ng Great Pyramid. Pinili ni Djedefre ang isang mataas at mabatong lugar. Gusto niyang nakatayo ang pyramid niya sa mas mataas na posisyon kaysa sa iba. Posibleng gusto niyang ipakitang kaya niyang higitan ang ginawa ng kanyang ama. Makikita sa mga batong ginamit na maingat ang pagkakahubog at pagkakalagay. Kaya malinaw na pinaglaanan ito ng oras at pagod. Pero may nangyari. Hindi natapos ang pyramid. May mga historiador na naniniwalang maaaring namatay si Djedefre ng biglaan. May iba namang nag-iisip na baka may problemang nagpatigil sa proyekto. Hanggang ngayon hindi pa rin sigurado kung ano talaga ang dahilan. Sa kasalukuyan, wasak at kulang na ang natitira sa pyramid na ito. Marami ang nagtatanong kung mas malaki sana ito kaysa sa Great Pyramid kung natapos lang. Isa pang mahalagang lugar ay ang Saqqara, isang napakalawak na libingan malapit sa Cairo. Dito inilibing ang maraming mahahalagang tao noong sinaunang panahon. Kamakailan, may natuklasan doon na talagang ikinagulat ng mga eksperto ang dalawang halos buo at kumpletong pasilidad para sa pag-embalsamo. Matagal na nakatago ang mga ito sa ilalim ng lupa. Nang mabuksan, marami ang namangha. Ipinapakita ng mga pagawaang ito kung paano inihahanda ng mga Egyptian ang katawan pagkatapos ng kamatayan. Hindi lang ito simpleng proseso. Ipinapakita nito kung gaano nila pinahalagahan ang paniniwala sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Para sa kanila, ang kamatayan ay hindi katapusan. Isa itong bagong paglalakbay. Kaya bawat hakbang sa pag-embalsamo ay mahalaga. Ang mga gamit, silid at paraan ng paggawa ay nagpapakita kung gaano ito kaseryoso at kaingat. Layunin din nitong tulungan ang kaluluwa na makarating ng ligtas sa kabilang mundo. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito, ang libingan ni Perneb, ang Pyramid of Unas, ang hindi natapos na pyramid sa Abu Rawash, at ang mga pagawaan sa Saqqara, makikita natin ang mas malinaw na larawan ng sinaunang Egypt. Hindi lang sila basta nagtayo ng malalaking bato at estatwa. Malalim ang kanilang paniniwala.
Pinaghalo nila ang kapangyarihan, relihiyon, sining at paniniwala sa salamangka. Hanggang ngayon patuloy pa ring namamangha ang mundo sa kanilang naiwan. At kahit libu-libong taon na ang lumipas, marami pa ring lihim ang naghihintay na matuklasan. Bawat bagong paghuhukay ay nagdadala ng panibagong tanong. At mas lalo tayong hinihikayat na unawain ang nakaraan. Marahil balang araw mauunawaan din natin ang lahat ng lihim ng sinaunang Egypt. Pero sa ngayon patuloy nila tayong pinapaisip at pinapangarap tungkol sa mundong iyon na napakatagal na ang nakaraan. May ilan na nagtatanong kung posible bang may itinagong mas malalim na kaalaman ang mga sinaunang tagapagtayo ng Egypt at kung may mga sikreto pa bang nakatago ang Great Pyramid na hindi pa natin alam. Sa isang sikat na podcast na tinatawag na The Joe Rogan Experience, naging mainit ang usapan tungkol sa Great Pyramid of Giza at iba pang sinaunang gusali sa Egypt. May ilang panauhin doon na may ibang pananaw kumpara sa karamihan ng mga eksperto ngayon. Ayon sa kanila, maaring mas matanda at mas advanced ang mga templo at pyramid kaysa sa karaniwang tinatanggap na paliwanag. May nabanggit ding ilang kilalang personalidad sa Egyptology tulad ni Zahi Hawass. Sinasabi ng ilang nagsasalita na masyado raw itong kumakapit sa lumang ideya at hindi agad tumatanggap ng bagong interpretasyon. Pinag-usapan din ang paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng tomography at moon scans. Ang mga paraang ito ay kayang sumilip sa loob ng mga istruktura nang hindi ito binubuksan. May binanggit na halimbawa kung saan ginamit ng mga Italian scientist ang ganitong pagsusuri at nakakita ng detalyeng hanggang 50 feet ang lalim sa ilalim ng isang templo. Dahil dito may mga naniniwala na maaaring may mga nakatagong silid at lagusan pa sa ilalim ng mga piramid. Nabanggit din ang manunulat na si Graham Hancock na kilala sa kanyang alternatibong pananaw tungkol sa sinaunang kasaysayan. Noong mga nakaraang taon, nagkaroon siya ng hindi pagkakaunawaan sa ilang opisyal sa Egypt pero kalaunan ay pinayagan din siyang bumisita muli. Para sa ilan, senyales ito na mas bukas na ang diskusyon tungkol sa mga bagong teorya. May isang panauhin pa na nagkwento ng personal niyang pagbisita sa Egypt. Ayon sa kanya, nang makita niya ng personal ang laki at detalye ng mga piramid at templo, pakiramdam niya ay may mas malalim pang kwento na hindi pa natin alam. Isa sa pinaka-kontrobersyal na punto ay ang ilang ukit sa loob ng isang templo na tila kahawig ng modernong helicopter, spaceship at submarine. Para sa iba malinaw ang hugis at hindi raw ito mukhang simpleng simbolo lang. May ilan tuloy na nag-iisip kung posible bang may mas advanced na kaalaman ang mga sinaunang tao. May nabanggit din na maliit na kahoy na bagay na kahawig ng eroplano na natagpuan sa isang silid. Ginagamit ito ng ilan bilang halimbawa na maaring may ideya na sila noon tungkol sa paglipad. Isa pang usapin ng tinatawag na King's List na ayon sa ilang interpretasyon ay nagpapakita ng mga pinuno na umaabot sa higit 30,000 years ang nakaraan. Karamihan sa mga historiador ay naniniwalang may simbolikong bahagi ito at hindi literal. Pero may ilan na nagmumungkahi na baka mas matanda pa ang sibilisasyon ng Egypt kaysa sa karaniwang paniniwala. May usapan din tungkol sa pundasyon ng piramid. Bago pa itayo ang mismong malaking istruktura, may matibay na base raw na ginawa. Ayon sa ilang pagsusuri, maaaring may mga istrukturang nasa ilalim pa na umaabot hanggang 2 kilometers ang lalim. Kung totoo ito, ibig sabihin ay marami pa tayong hindi alam tungkol sa nasa ilalim ng mga monumentong ito. Sa ngayon, ang mga ideyang ito ay bahagi ng patuloy na debate. May mga eksperto na tumatanggap ng bagong teknolohiya pero nananatiling maingat sa mga malalaking konklusyon. Ang malinaw lang ay patuloy ang paghahanap ng sagot. Habang mas umuunlad ang teknolohiya, mas marami pa tayong matutuklasan at baka sa mga susunod na taon, mas malinaw nating mauunawaan kung gaano talaga ka-advanced at kakomplikado ang mundo ng sinaunang Egypt. Isa pang mainit na usapan ay kung ano raw ang nangyari sa mga orihinal na nagtayo ng mga piramid. May ilan na nagsasabing dahil iba na ang itsura at kultura ng Egypt ngayon kumpara noon, baka raw nagkaroon ng malaking sakuna o pagbagsak ng sibilisasyon. Para sa kanila, parang biglang nagbago ang lahat. Isa sa pinaka-kontrobersyal na ideya na lumabas sa podcast ay ang paniniwala na ang Great Pyramid ay hindi talaga itinayo bilang libingan. Ayon sa teoryang ito, maaaring isa itong malaking makinang lumilikha ng enerhiya na parang planta ng kuryente. Sinasabi nila na maaaring kumolekta ito ng natural energy gamit ang hydrogen at ang espesyal na disenyo ng loob ng pyramid. May mga makikitid na lagusan sa loob na tinatawag ng mga eksperto na star shafts dahil nakaturo raw ang mga ito sa ilang bituin.
Pero ayon sa alternatibong paliwanag, baka hindi lang ito tungkol sa mga bituin. Posible raw na parang waveguides ang mga ito, katulad ng paraan ng paggalaw ng energy sa teknolohiyang ginagamit sa microwave ngayon. Isa sa mga bahaging madalas banggitin ng mga sumusuporta sa teoryang ito ay ang tinatawag na Queen's Chamber. Ayon sa teorya, maaaring may dalawang kemikal na pinaghalo sa loob ng Queen's Chamber para makagawa ng hydrogen na gas. Pagkatapos, maaaring ginamit ang enerhiya mula sa paligid o kalawakan upang palakasin ito at ipadala sa mga lagusan. Pinag-usapan din ang pinakinis na limestone na dating bumabalot sa labas ng pyramid. Ngayon ay wala na ito, pero noon ay sobrang kinis at halos kumikislap sa araw. Para sa ilan, hindi lang ito dekorasyon. Maaaring may practical daw itong gamit tulad ng pagtipon o pag-reflect ng energy. Ang mga lagusan sa Queen's Chamber ay matagal na nakasara at nadiskubre lang noong 1872. Kung hindi ito nabuksan, baka hindi pa natin alam na may ganitong bahagi sa loob. May mga nakatagong silid din na natagpuan noon ni Howard Weiss matapos niyang pasabugin ang ilang bahagi para makapasok. Kahit hindi maingat ang kanyang paraan, may mga bagong kaalaman pa ring nakuha tungkol sa loob ng pyramid. Sa mas bagong panahon, may proyekto na gumamit ng moon scans at nakakita ng malaking bakanteng espasyo sa ibabaw ng Grand Gallery. Mas malaki pa raw ito kaysa sa King's Chamber at halos kasing laki ng cabin ng isang eroplano. Hanggang ngayon, hindi pa malinaw kung para saan ang espasyong yun. Para sa mga sumusuporta sa energy theory, naniniwala sila na bawat bahagi ng Great Pyramid ay may eksaktong layunin. Hindi raw ito simpleng libingan, kundi isang napaka-advance at malinis na energy system para sa panahon nito. Para sa kanila, dapat pang pag-aralan ito ng mas bukas ang isip. Samantala, noong 1993, isang German engineer na si Rudolf Gantenbrink ang nagsagawa ng masusing pag-aaral sa loob ng Great Pyramid. Hindi siya interesado sa malalaking silid na madalas makita ng turista. Ang gusto niyang pagtuunan ng pansin ay ang maliliit at makikitid na lagusan na halos hindi napapansin ng karamihan. Doon nagsimula ang isa na namang misteryo na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin. Napansin ni Rudolf Gantenbrink ang isang maliit na lagusan sa loob ng tinatawag na Queen's Chamber. Iba ito sa dalawang lagusan sa King's Chamber dahil hindi ito umaabot palabas ng pyramid. Parang pumasok lang ito sa pader ng mga 10 feet at doon na nagtapos. Maraming nagsabi noon na isa lang itong dead end na walang espesyal na gamit. Pero hindi nakontento si Rudolf sa ganitong sagot. Dahil sobrang sikip ng lagusan at hindi kasya ang tao, gumawa siya ng maliit na robot na may ilaw at kamera. Mga 8 inches lang ang lapad ng daanan, kaya espesyal na ginawa ang robot para makalusot. Nang ipasok nila ang robot, nagulat ang lahat sa nakita. Hindi pala doon nagtatapos ang lagusan. Lumiko ito at pataas na umakyat sa anggulong halos 40 degrees. Umabot ito ng mga 90 yards, halos kasing haba ng isang football field. Sa dulo may natagpo ang maliit na pintuang gawa sa limestone. Mas nakakagulat, may dalawang copper handles ang pintuang iyon. Bihira ang metal sa loob ng Great Pyramid dahil karamihan ay limestone ang materyales. May maliliit ding puwang sa gilid ng pinto na parang may nakatago sa likod nito. Natural lang na gustong malaman ni Rudolf kung ano ang nasa kabila. Humingi siya ng pahintulot kay Zahi Hawass na noon ay may mataas na posisyon sa antiquities ng Egypt para ipagpatuloy ang pag-aaral at buksan ang pinto. Pero hindi siya pinayagan. Itinigil ang proyekto at hindi na sila pinayagang bumalik. Hanggang ngayon marami pa ring tanong tungkol sa lagusang iyon at sa maliit na pintuang may hawakan. Sa karaniwang paliwanag, ang Great Pyramid ay itinayo mga 4,500 years na ang nakalipas bilang libingan ni Pharaoh Khufu. Sinasabing inabot ito ng 20 years para matapos. Noong bago pa ito, hindi ito mukhang luma at sira tulad ngayon. Balot ito ng makinis at puting limestone na kumikislap sa araw. May capstone pa raw sa tuktok na gawa sa ginto kaya lalo itong nagniningning. Pero noong year 1200, tumama ang isang malakas na lindol sa Egypt. Nasira ang maraming bahagi ng pyramid at ang makinis na panlabas na bato ay tinanggal at ginamit sa ibang gusali sa Cairo. Kaya ang nakikita natin ngayon ay ang magaspang na panloob na bato. Sa kabila ng mga paliwanag na ito, may mga tao pa ring naniniwala na maaring mas komplikado ang kwento. Habang mas dumarami ang teknolohiya tulad ng advanced scanning, mas marami ring bagong detalye ang lumalabas. Ang tanong ngayon ay hindi lang kung paano ito itinayo, kundi kung ano pa ang hindi natin nakikita. Baka may mga bahagi pa sa loob na hindi pa naaabot. Baka may mga disenyo at sukat na may mas malalim na kahulugan.
Kahit madalas sabihing libingan ito ni Khufu, wala pang natagpo ang mami niya o ng kahit sinong hari sa loob ng Great Pyramid. Sa totoo lang, wala pang mami na natagpuan sa loob ng anumang pyramid. Ang tanging koneksyon kay Khufu ay ang pangalan niyang nakapinta ng pula sa ilang bato sa loob. Hindi ito malalim na ukit kundi parang mabilis na sulat o marka. May ilan tuloy na nagsasabing maaaring nadagdag ito sa mas huling panahon at hindi noong itinatayo pa ang pyramid. Isa pang nakakagulat, halos walang hieroglyphs sa loob ng Great Pyramid. Walang malinaw na teksto na nagsasabi kung sino ang nagtayo nito o paano nila ginawa. Dahil dito mas dumadami ang tanong kaysa sagot. Tinatayang may around 2.3 million na block ng bato ang bumubuo sa pyramid. Ang bawat isa ay may bigat na mula 2 tons hanggang 80 tons. Ang pinakamalalaking bato ay galing pa raw sa quarry na halos 500 milya ang layo. Mahirap isipin kung paano nila nailipat ang ganito kabibigat na bato sa ganitong kalayuan, lalo na't wala pang gulong noong panahong iyon. May mga modernong eksperimento kung saan sinubukang gumamit ng copper tools na katulad ng gamit ng mga sinaunang Egyptian. Ipinakita ng mga test na hindi ganoon kadaling putulin o hubugin ang malalaking bato gamit lang ang copper chisels. Kahit ilang araw na trabaho, hirap pa ring makagawa ng maliit na marka. Minsan, kinailangan pa ng modernong power tools para matapos ang eksperimento. Mas kahanga-hanga pa, napaka-eksakto ng pagkakadikit ng mga bato sa pyramid. Hindi raw basta maipasok ang isang manipis na razor blade sa pagitan nila. Kung totoo na natapos ito sa loob ng 20 years, kailangan sana nilang makapaglagay ng humigit kumulang 315 na block araw-araw, walang tigil. Para sa marami, parang halos imposible iyon. Hindi tulad ng ibang pyramid na nasira o gumuho sa paglipas ng panahon, na natiling matibay ang Great Pyramid sa loob ng libu-libong taon. May kakaiba rin itong disenyo. Hindi lang pala ito simpleng 4 ang gilid. May bahagyang paghahati sa bawat gilid kaya kung tutuusin, parang may 8 gilid ito. Hindi ito madaling makita mula sa lupa. Mas malinaw lang ito nang makita mula sa himpapawid noong 40s, lalo na tuwing pagsikat at paglubog ng araw sa panahon ng equinox. Halos eksakto rin ang pagkakatapat nito sa hilagang direksyon ng mundo, na tinatayang nasa 99.94%. Mas eksakto pa ito kaysa sa maraming modernong gusali ngayon. May mga nagsasabi rin na makikita sa sukat nito ang paggamit ng pi at ang golden ratio. Mga konsepto sa matematika na mas napag-aralan pa makalipas ang maraming siglo. Pati ang lokasyon ng pyramid ay pinag-uusapan. May nagsasabing nasa sentrong punto ito ng mga lupain sa mundo. May mga sukat din daw na tila tumutugma sa laki at hugis ng Earth. Ang Great Pyramid ay nananatiling isa sa pinakamalaking misteryo ng sinaunang mundo. Kahit gaano pa karaming pag-aaral ang gawin, laging may bagong tanong na lumilitaw. Sa huli, maaaring hindi lahat ng lihim nito ay mabunyag. Pero ang paghahanap ng sagot ang siyang nagpapanatiling buhay sa kwento ng Great Pyramid.